أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo po ay narito ngayon para mag-aral tungkol sa mga bagay na dapat inuuna ng mga tao. Kung meron tayong paniniwala na mayroong araw ng paghukom, ito po ay pangunahing kailangan ng tao na paghandaan, sapagkat hindi natin alam kung kailan, anong araw, anong oras tayo ay mamamatay. Kaya dapat naman po siguro na lahat ng tao ay nag-aaral siya at nagsisiyasat at inaalam niya kung nasa tama ba siyang paniniwala at nasa tamang paraan ng pagsamba at pagkilala sa tunay na Diyos. Ngayon, kung iisipin natin ay mahirap itong pagpilian o piliin yung totoo at tamang paniniwala. Sapagkat kung wala tayong mga idea, ay hindi natin ito malalaman. Kaya naman, ito po ay isang pagkakataon na kung mayroong maibahagi kami sa kaalaman, ito nawa ay magbunga sa isang tao ng kapalaran niya na siya ay maigabay ng Allah o ng tunay na Diyos sa tamang paniniwala. Ang tao po ay nangangailangan siya ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Subalit, ano ba yung mga dapat niyang gawin at dapat niyang sundin at dapat din naman niyang iwasan? Una sa lahat ay isipin natin kung bakit ang Diyos ay nagpapadala ng mga sugo at mga propeta. Diba sa panahon natin ngayon ay mayroong mga tagapangaral, mayroong mga tagapagturo, at marami tayong mga nakikita at nakikilala na nag-aamin sila na sila yung mga tama at tunay na relihiyon at nagsasabi na sila ay maliligtas. Kung ating pag-aaralan, ang katuruan ngayon sa mundo ay nahahati na po ito na kumbaga isang aklat ang ginagamit ng mga tinatawag na Kristiyano, subalit iba-iba sila ng relihiyon at iba-iba sila ng paniniwala. Ngayon po, ang paniniwala na dapat nating unang malaman at makunawaan ay sino po ba yung mayroong tamang aral o doktrina? Sino po ang may dala nito? Sino po yung totoong dapat nating paniwalaan ng mga tagapangaral? Kasi po, hindi lahat ng tagapagturo ay tama. Hindi lahat ng tagapangaral ay totoo. Dahil kung lahat ay totoo, mahahati-hati ang tinatawag na paniniwala. Halimbawa, katulad ng paniniwala ng iba, si Jesus ang Diyos. Yung iba namang paniniwala, si Jesus ay tao. Kaya magiging dalawang paniniwala kung pareho silang tama. Para bagay na makakagulo sa ating isipan na hindi pwedeng parehong tama yung magkaiba ang paniniwala at magkaiba ang katuruan. Hindi po pwede yun. Ano po? So, meron po tayong ganong pag-iisip kaagad na ibinigay ang Diyos na nalalaman natin na magkaiba yung kanilang katuruan. Ngayon, sino sa kanila ang tama? Ang pagtuturo ba na si Jesus ang Diyos o ang pagtuturo na si Jesus ay tao? So, doon tayo kukuha ngayon ng mga pag-aaral. Kailangan lamang po natin ay nalalaman natin na sino ba sa kanila ang totoong tagapangaral. So, ngayon, kung halimbawa po na malaman natin na mayroong ipinadadala ang Diyos, ay doon natin malalaman yung katotohanan. Halimbawa, nung panahon po ni Jesus, si Jesus po ba, nung panahon niya, siya ay, ano ang kanyang mga ginagawa? Nung panahon niya ba, siya ay nagpakilalang Diyos? Nung bang panahon niya, siya ay kinilalang Diyos ng mga tagasunod niya at ng mga tao? Nung panahon ba niya, siya ay isinugo lamang ng Diyos o mayroon siyang kinikilalang Diyos? So ngayon, kung halimbawa ngayon ay mayroong tagapangaral at nagtuturo na nagsasabi siya na si Jesus ay Diyos, subalit sa panahon naman ni Jesus, hindi naman itinuro ni Jesus na siya ang Diyos at siya ay may kinikilalang Diyos sa makatwid, yung tagapangaral po ngayon na nagsasabi na si Jesus ay Diyos ay maliwanag na ito po ay mayroong malaking pagkakaiba. Mamimili po ngayon tayo. Ano ang gusto natin? Yung magandang paniniwala o paniniwalang may pag-aalinlangan. So, alin yung may pag-aalinlangan? Yung katuruan na sinusunod mo ay itinuturo niya na si Jesus ang Diyos, sapagkat nung panahon ni Jesus, hindi siya nagpakilalang Diyos, kundi mayroon siyang kinikilalang Diyos.
Kaya hahanapin natin ngayon yung isang tagapangaral at tagapagturo na padala ng Diyos na ang katuroang dala niya, si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay itinuturo niyang isang sugo at isang propeta. Ngayon, kung meron tayong makita nito na katulad ng Islam, sila po ay nagtuturo ng katuruan na si Jesus ay hindi Diyos, isang tao siya, isang sugo ng Diyos at isang mabuting propeta. So, alamin natin bakit siya nagturo o bakit ang Islam ay nagtuturo ng katuruan na si Jesus ay tao, isang sugo at isang propeta. Ito ba ay iniutos ng Diyos na ituro sa mga tao? Kapag ito ay iniutos ng Diyos ay maliwanag na tama. Di ba? Maliwanag na tama ang Islam. Ngayon, alamin natin, meron po bang pagtuturo sa Islam na ang dala niyang katuruan ay galing sa Diyos? So, yan ang ating alamin. Sapagkat kapag ang isang aral, halimbawa, ang isang tagapangaral ay nagtuturo, sinasabi niya siya ay sugo, siya ay propeta, ibig lamang sabihin, mayroong mensahe na ibinigay sa kanya, may revelasyon. O ano po ba ang dala ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sallallahu alaihi wasallam? Ano po ba ang katuruan na dala niya para sabihin niya sa mga tao na siya ay isang sugo at siya ay isang propeta at siya ay may dalang kasulatan na ang dala niyang kautusan ay galing sa tagapaglikha? Una ay meron po akong ibabahagi sa inyo na nabasa ko po sa Quran na napakaganda pong patotoo na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sinabi po ng Allah na, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku samawati wal earth. La ilaha illa huwa yuhyi wa yamut. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. So, kung babasahin po natin ito sa malapit na takahulugan, ay sinabi po ng Allah na sabihin mo sa sanangkatauhan. So, kung ganito po ang salita o pangungusap ng isang mensahe o revelasyon ay binigay sa kanya, ay may isip natin na siya yung kausap. Siya yung kausap, hindi katulad ngayon na mga tagapangaral ay kumukuha siya ng isang revelasyon na ang nangungusap po ay yung tagapagturo. Isang tagapagturo sa isang aklat, halimbawa, katulad ng ginagamit ngayon na aklat, kukuha siya ng katuruan. Halimbawa, may sinabi si ganito, may sinabi si ganun. Doon niya kukunin yung katuruan na ituturo niya. Samantala, sa Islam, ay itinuturo niya na ito'y galing sa mensahe ng tagapaglikha na nagsugo sa kanya. Kaya ang sabi sa kanya, sabihin mo sa sangkatauhan. So anong sasabihin niya sa sangkatauhan? Ako ay isinugo ng Allah para sa inyong lahat. So, maliwanag na siya po ay inuutosan ng Diyos para sabihin sa mga tao na siya ay isinugo ng Allah o ng Diyos. Ganyan po ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po niya na sa sangkatauhan, nagsimula po sa itang silangan, na siya ay sugo ng Diyos. Sugo ng Diyos at mayroong dalang mensahe. Sabihin mo niya na ako ay isinugo para sa inyong lahat. Alladhi lahu mulku samawati wal ardh. Na siyang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Walang la ilaha illa huwa yuhyi wa yamut. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah na naggagawa ng buhay at siya rin ang nagbibigay ng sanhi ng kamatayan. So ito po ay itinuro din ng Propeta Muhammad. Walang ibang Diyos maliban sa Allah. Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyyil ummi. Kaya't maniwala kayo sa Allah at maniwala rin kayo sa kanyang sugo at propeta na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. So, ang ating pong kikilalaning sugo ay may dalang mensahe, pero yung mensahe niya na dala-dala niya, hindi katulad ngayon ng mga tagapangaral na magbabasa at kukuha ng isang aklat at doon sa aklat na yun ay kukuha ng mga katuruan ng mga tagapagturo at doon lang siya kumukuha ng mga katuruan. At pagkatapos ay magbibigay sila ng mga pagpapaliwanag sapagkat yung mga salita ng mga tao ay pagtutugma-tugmain lamang nila para magkaroon nito ng kahulugan.
Na hindi katulad po ng Propeta Muhammad na hindi siya naman marunong bumasa, wala siya napagkunang kaalaman. Wala siyang nabasang katuruan at pagkatapos ay nagturo siya. So, ang ibig lamang sabihin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong mga revelasyon o mensahe na natatanggap mula sa tunay na Diyos na nagsusugo sa Kanya para ang tao po ay maigabay sa tamang paniniwala. Ganyan po yung ating nililiwanag. Yung pong tagapangaral, yung pong katotohanan kapag ka inaalam ng isang tao, ang una po niyang dapat na alamin ay yung pong tamang tagapangaral. Totoong tagapagturo at totoong isinugo ng Diyos. Hindi nga po lahat Hindi lahat ng nagtuturo na maganda ang kanyang sinasabi na parang sa ating akala ay tama na, ay hindi po mga totoo. Ang isang tagapagturo, hindi sila tunay na isinugo ng Diyos kung hindi naman siya inutusan. Hindi siya binigyan ng mensahe ng Diyos. Kaya yung ibang mga tagapangaral na nagtuturo ngayon na kumukuha ng mga katuruan doon sa aklat ay hindi sila mapananaligan na mga katotohanan. Hindi sila mapapaniwala. Hindi ka panipaniwala ang kanilang mga katuruan, lalo na at ang itinuturo nila ay pagdating sa pagkilala sa tunay na Diyos. Dahil mamamali ang kanilang pagtuturo, dahil doon sa aklat na gagamitin nila, ay wala doon yung katotohanan. Wala doon yung tamang mensahe ng ating Diyos sapagkat walang mensahe na ibinigay sa kanila. Kumukuha lamang sila ng mga katuruan doon sa mga sumulat noong aklat na ginagamit nila. Paano kung yung napagkukunan nilang katuruan, hindi rin naman isinugo ng Diyos katulad ng mga itinuturo nila. Alangan naman si Jesus ay sugo na ng Diyos pagkatapos yung mga kasamahan niya ay isinugo din ng Diyos. Hindi po ganun sapagkat yung pong history ng kasaysayan ni Jesus at kung ito ay ating pag-aaralan, meron siyang mga alagad. Meron po siyang mga nakasama na ginawa niyang mga tagasunod niya upang ito ay makatulong niya sa mga pangangaral at mga pagtuturo. Ibig sabihin, ang sugo noong panahon niya ay siya lamang at hindi sugo yung mga kasamahan niya. Ngayon, ano nangyayari? Doon sa mga kasamahan niya kumukuha. At meron pang dumating nang wala na si Jesus, kinukunan pa rin ng katuruan ngayon yan ng mga tagapangaral. So, hindi po dapat doon Hindi ka dapat doon kukuha ng mga katuruan sa mga nakasama ni Jesus at sa mga sumunod pa, yung mga si Jesus ay nasa langit na at pagkatapos mayroon pang mga dumating na mga nagpapakilalang alagad daw siya ni Jesus at siya daw ay sinugo ni Jesus. So, hindi po tayo doon dapat kukuha. Kung halimbawa kukuha man tayo doon, kung talagang inutusan siya ng Diyos, dapat mayroon siyang revelasyon, mensahe. Ang nangyayari, yung po mga sumunod kay Jesus, na nagpakilalang sugo daw siya ni Jesus at sugo daw siya ng Diyos, yung tagapangaral ngayon, kukuha siya ng katuruan doon sa tao na yun. Napakalayo ng katotohanan dito. Pagka ang pag-uusapan natin ay pagsusugo ng Diyos. Sapagkat yung pong sugo ng Diyos ay inuutosan ng Diyos. Paano po uutosan ka ng Diyos kung halimbawa, kumukuha ka lang ng katuruan doon sa mga nagpakilalang isinugo daw ni Jesus at isinugo daw siya ng Diyos. Samantalang siya ay panahon din nung isinugo ng Diyos na si Jesus. So, yun po yung malaking mga pagkakaiba sa mga pag-aaral. Kung atin pong inuunawa ito, na tayo po ay susunod din lang sa isang tagapangaral o isang sugo ng Diyos, sumunod na tayo doon sa may katotohanan na siya ay isinugo ng Diyos. Yan po. Halimbawa, katulad nung sinasabi natin na siya ay inuutosan. Kaya nga sabi sa Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas," "Qul," sabihin mo, o sangkatauhan. Kung sa panahon natin ngayon, ay meron tayong makikita ngayon na ng tagapangaral na maganda ang katuruan. Tinuturo niya si Jesus ay tao, tinuturo niya na isa ang Diyos, at itinuturo din sana niya na may revelasyon sa kanya. Mayroong mensahe na ibinigay sa kanya. Hindi siya kumukuha ng katuruan doon sa nagpakilalang sugo after Jesus Christ, sapagkat nung after Jesus Christ, kung meron mang lalabas na sugo, may mensahe din siya. Sapagkat lahat ng mga naging sugo, katulad ni Abraham, ni Moses, ni David, at ni Jesus. Ito pong apat na ito ay mga sikat at kilalang rin ng mga sugo at propeta. At sila po ay may kanya-kanyang revelasyon. May mga mensahe po sila sa panahon nila. Sapagkat panahon po yan. Ngayon, yung panahon po ni Abraham, tinawag na suhop o kalatas, yung pong binalumbong aklat. Yan po yung revelasyon, yan po napasulat yung mga mensahe ng Diyos na ibinigay sa panahon ni Abraham. Yung pong ibinigay kay Moses, tinawag itong mga batas, nandiyan po yung 10 utos. At yung panahon po naman ni David,
ay pinamagatan na awit yung kanyang mga mensaheng natanggap mula sa Diyos, at yung po tinatawag na Jesus ay the Gospel o Angel sa Arabic, na ito po yung mensaheng ibinigay kay Jesus, hindi Bible. Sapagkat ang Bible ay nangyari o nabuo after Jesus Christ. So hindi dala-dala ni Jesus Christ ang Bible. So nung siya'y nagtuturo, meron siyang dalang mensahe. At pinamagatan po yung Ebanghelyo. Ebanghelyo ni Jesus, hindi po Ebanghelyo ng ibang tao. So yan po yung paraan ng pagkilala doon sa tunay na sugo ng Diyos. Kung ikaw ay sinugo ng Diyos, katulad ka sana nila Abraham, nila Moses, nila David, at ni Jesus. So sila po ay may mga natatanggap na revelasyon. Samantala, sa napakalapit na pagitan, si Jesus ay nasa langit at mayroong biglang dumating na nagpakilalang sugo ng Diyos, napaka-imposible pong katotohanan ito. Una, wala po siyang dalang mensahe, wala siyang revelasyon. Ang itinuturo niya ay ayon lang din sa mga nabasa niya. At tulad halimbawa, sasabihin niya na ako'y sugo ng Diyos, pero ang binabasa niya at ang itinuturo niya ay ayon-anya sa nasusulat. Ibig sabihin ay meron din siyang pinanggalingang aklat, meron din siyang pinanggalingang pinagkunan ng katuruan. Halimbawa, katuruan binigay kay Abraham, katuruan ibinigay kay Moses, katuruan ibinigay kay David, at katuruan ibinigay kay Jesus. So, ang problema sa kanya, hindi nga siya inutusan ng Diyos at hindi siya pwedeng tawaging sugo ng Diyos kung hindi naman siya inutusan ng Diyos. So, iyan po yung nangyayari po kasi sa pag-aaral natin. Nakikita natin na malabo na hindi pwedeng siya ay sugo ng Diyos at hindi pwedeng tawagin siya ay sugo ng Diyos. Pwede pa tawagin siyang tagapangaral lamang. Tagapangaral, kung maganda tinuturo niya at ang kanyang itinuturo ay galing sa talagang katuruan, na halimbawa itinuturo niya na si Jesus ay, ano yung sinabi ni Jesus? Halimbawa, sinabi ni Jesus, ang tunay na Diyos ay isa lang at nasa langit lang. Yun din ang kanyang itinuturo, so mabuti siyang tagapangaral. Pwede tayong sumunod sa kanya, pero kung dadalhin niya tayo sa isang katuruan na nagtayo siya ng relihiyon at pagkatapos ay sasabihin niya na ito ang gusto ng Diyos, kung ito nga ang gusto ng Diyos, ay meron siyang dahilan. Dapat mayroong revelasyon o mensahe na ibinigay ang Diyos sa kanya para lalo natin siyang paniwalaan. So, ganun po yung paraan ng pagkilala at pagtanggap sa isang tagapangaral o tagapagturo. Kailangan lumalabas na tama yung sinasabi mo, at pangalawa ay mayroong revelasyon na ibinigay ang Diyos sa iyo na katotohanan na ikaw ay inutusan ng Diyos. Hindi yung nalaman mo lamang yung tama, nalaman mo lang yung mali, at nilabasa ka lamang pagkatapos magpapakilala ka ng sugo ng Diyos. So hindi po ganon. At alimbawa, may nabasa ka lang, sinabi doon sa nabasa mo, sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tapos sasabihin mo, ay, nalaman ko na yung tama kaya isinusugo na ako ng Diyos. So parang ganon ang lalabas. Nalaman mo lang, nakabasa ka lang ng isang aklat, pagkatapos sabi mo, ang alam ko si Jesus ay tao . Nakasulat dito . So ngayon, nalaman mo, nabasa mo na naman yung sinabi ng isang tao, na sumulat ng aklat, pagkatapos sasabihin mo na, ang nakakaalam ng mabuti, kailangan gawin. At kapag hindi pala ginawa, kasalanan. So, sugo na ako ng Diyos. Hindi po ganoon. Ang sugo ng Diyos ay maliwanag na uutusan ka ng Diyos para dalhin at akayin ng mga tao sa matuwid na paniniwala, sa matuwid na pagsamba at pagkilala sa tunay na Diyos. So, yun po yung tinatawag na katotohanan. Kapag ito po ang nagawa natin na nasaliksik natin, ay malalagay po tayo sa tamang paniniwala at makatitiyak tayo ng kaligtasan. So yan po ang gusto namin iparating sa inyo. Nawa ito po ay makapagbigay sa inyo ng magandang pagkilala at pangunawa na tayo po ay magbalik loob sa tunay na Diyos. Huwag po tayong pumayag na tayo po ay mayroong tinatanggap na paniniwala, pero mali naman at magbubunga pala sa atin ng kapahamakan sa araw ng paghukom. So, kumuha na po tayo ng pinakamalapit na katotohanan at tamang paniniwala na mayroon pong isinugo ang Diyos sa atin at siya po ay inutusan, mayroon po siyang natanggap na mensahe, mayroon siyang itinuturong tunay na Diyos na ito po yung ating paniwalaan, sapagkat gaya ng kanyang sinabi, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ang katangian ng tunay na Diyos ay isa lamang. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo na ang Allah ay isa lang. Allahu samad, ang Allah ay walang pangailangan. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya pinanganak, walang yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang nakakatulad. So ito po yung katangian ng Allah na itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dito namin kayo inaanayahan, sapagkat ito po yung tamang paniniwala na kilalanin natin na ang Allah ang tunay na Diyos at hindi si Jesus. Sapagkat si Jesus ay isinugo din ng Diyos.
isinugo rin siya ng Allah. Isinugo siya bilang isang tao, bilang isang anak siya ni Maria na birhen. At siya po ay nangaral, siya po ay nagturo, at siya po ay inakyat ng Allah sa langit. So nawa, ang paniniwalang tama ay dito po tayo magkaisa. Dito po tayo magsama-sama upang makatiyak tayo. Mamatay man tayo ay tayo po ay makatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.